Hello, good evening, Spartans Elite. Good evening, good evening. Wait lang, Good ayusin ko lang. evening. Naririnig niyo ako lahat? Maayos ba yung sound natin? Yes po. Yes, Coach. Good evening. Good evening po. Ayan. So 250, ano to? 250 million Spartans Elite. Anyway, palakpakan muna natin syempre yung nag-intro sa akin, no? Thank you sa isa sa napakalupit na leader ng Alpha na nag-intro sa akin tonight, si Coach Annie. Palakpakan naman natin. Yan. Former public school teacher yan in Makati, dati pong guro from Catanduanes or Bicol. Familiar kayo, Catanduanes, Bicol? Yan, puso nga lahat ng mga taga Bicol dito, taga Catanduanes. Kasi dito lahat napadpad sa Manila yan eh. Oh, di ba? Sabi ko sa inyo eh. Oh, yan. Sige, nandito lahat ng mga taga-probinsya. Yan si Coach Annie, isa yan sa mga lumayo sa pamilya para dito magturo. So grabe yung sakripisyo. Then ginawa niya din part-time yung negosyo natin. So ngayon full-time na siya. Yan. Sino gustong mag-full-time? Oh, wag ngayon kasi gabi na. Okay, anyway, yan yung actually si Coach Annie nyo, nakailang sasakyan na din yan dito sa pagnenegosyo natin. So kumita yan ng almost 6 million. Wow. In the industry. Wow, 'di ba? Oh, ngayon dito naman sa House of Franchise, naglabas 'yan last December lang guys ng bagong AUV. At hindi basta-basta AUV guys. Expander Cross top of the line. O pusuan mo naman 'yan. Sinong next? Sinong next? Yan. O nakakatuwa yung ano natin, chat box natin, namumula. Okay, dahil Peb-ibig ngayon, pabahain natin ng reaction dito sa chat box natin. Anyway, good evening muna of course sa lahat ng kasama ko tonight dito sa Zoom. Maganda ba ang Monday mo? Maganda ba yung Monday mo? Ay, ang ganda ng Yes, ito. Coach. Yes, Coach. Yes, Coach. Yes, Good Coach. evening sa lahat ng kasama ko sa Zoom. Siyempre, naka-livestream din tayo. So, sa lahat ng naka-tune in sa livestream natin sa page, hello everyone. To all our members sa iba't ibang lupalop ng mundo, anumang oras dyan sa'yo, congratulations kasi naka-tune in ka. 'Di ba? Kasi aware ka na pag Monday, bago mag 8 p.m., Rev Up Monday na. Tama ba ako? Siyempre, hindi naman tayo magpupulang lipstick kung hindi malupit yung ibabagsak ko. Okay, so make sure din nakasama mo dito yung mga members mo para sabay-sabay kayo nagte-training. I-monitor mo lagi kung nakakasama yung mga members mo. Okay? Okay ba yon? Yes. Yan. Yes, O, sabi nila, Yes, Coach, Coach. hindi kasi namin alam kung mag-mute-unmute kami. Okay, so yan. So, Coach, paano kung kumikita na? Paano kung kumikita na po ako? Kinig ka pa din. Coach, paano kung malaki na yung cheque ko? Kinig ka pa din. Kasi yan yung attitude na makikita sa'yo at makokopya sa'yo ng mga tao mo at maipapasa mo down the line. Tama ba? Tama. Yan. Gusto ko kasi may Tama, kausap. Yan, Coach. sagot kayo. Coach. I would Yes, also like to Coach. greet, of course, your Yes, Coach. your grand coaches. Patiin ko muna the Spartans Elite Corps, Coach Christian, Coach Joanna, Coach Odi, Coach Per, and of course, to my mentor, Coach Yuki. Good evening, uplines. And to the King and Queen of Spartans Elites, Coach Jason De La Cruz and Coach KDC. Good evening po. Okay, ready na ba kayo matuto tonight? Ready na po, Coach. Ready na. Ready na po. Kung ready ka na, Yes. type 1. Mag-ingay ka dun sa chat box. Type 1. Yan. Pag ready ka na. Kailangan 250 din yun nandito sa chat box. Yan. Ibig sabihin, malalakas pa yung kamay mo, yung daliri mo, malakas pa yung mata mo. Kasi talagang nakakapag-type ka pa. Very good yan. Kasi pag hindi ka nagta-type, ibig sabihin, medyo kailangan mo ng ano yung daliri mo. Very good, children. Okay. Hello everyone din sa lahat ng mga bago. Syempre, yung Rev Up Monday natin is part of the system of Spartans Elite. Sabi nga namin, hindi kumpleto yung isang linggo mo pag wala kang Rev Up Monday. Because kailangan mo ng karga for the whole week na gagawin mo ulit yung negosyo. Tama ba ako? Yes. Yes, tama talaga ko. Tama. So, welcome to our habit every Monday to really help you grow as a distributor and syempre as the future leader of the industry. 'Di ba? So this is a drop everything day at tulong natin to
Yan. Opo, tulong natin po ito sa lahat ng miyembro ng team natin sa buong mundo. So another Monday, another week, another day, another hope, new hope. 'Di ba? So we are blessed that we have the best team that offer us growth. Kasi pwede namang pagpayin mo, benta ka na lang, and then that's it. Pero syempre, hindi kasi ganun ang culture ng Spartans Elite. Okay, we develop people na hindi lang maging isang retailer or taga-benta lang, kundi to become a better entrepreneur sa larangan po ng pagnenegosyo at sa lahat po ng aspeto. So, yan, nakikita ko kayo lahat sa screen ko. Kaway-kaway ka nga kung, ayan, yan kasi gusto ko makita ko excited ka ngayon eh. Okay. So thank you syempre sa napakagaling nating mentor, Coach JDC, for the system, for the culture, and for being our inspiration and standard of leadership syempre. Kaya sa lahat ng mga nakikinig ngayon, sa lahat ng mga kasama ko dito, never stop learning. I-feel mo na kahit nasa bahay ka ngayon, pakiramdam mo magkakasama tayo sa office. Okay, i-comment mo yung pala mo dyan sa chat box. Ramdamin mo talaga na magkaharap tayo ngayon. Nasa harapan mo ko. Dahil kitang-kita mo yung red lipstick ko. Kaya kailangan yung pwesto mo dyan, hindi ka nakahiga. Kasi hindi naman movie. Baka mamaya makatulugan mo kasi nasa relax position ka. Dapat nakaayos ka po ng upo, naka-headset ka din. Much better kung may headset kayo. Mag-invest din kayo guys sa phone, sa sa ring light, yan, tapos sa headset, para pag pag may events tayo online or may mga trainings online, hindi naririnig sa buong kabahayan. 'Di ba? So hindi ka naiilang ngayon kasi naririnig ka sa buong kabahayan nyo. Kung may matutulog man, di ka nakakaistorbo. So meron kang headset. Kumbaga, invest ka din doon. Okay? So mag-take down notes ka din dyan sa lahat ng mapapakinggan mo that would really help you in this business and in life also, di ba? Never stop learning sa negosyo natin kasi sa mga kasama ko dito, dyan ka tatagal. Dyan ka din hindi maiinip kapatid kapag hindi ka humintong matuto. Kaya nga po tumagal po ako ng 7 years. Grabe no, 7. Huwag mo nang computein yung edad. 7 years na po ako sa industriya na to at sobrang dami nating natutunan at matututunan pa. Kasi dati po tayong mahiyain. So pag hindi mo ako kinausap, di kita kakausapin. Pag di mo ako tinawag, di kita lalapitan. Ganon. Pero alam mo yung isa sa mga bala ko, nung nasa work pa ako, sobrang sipag ko po dati sa school. Kaway-kaway sa lahat ng masisipag. Walang bayad ng OT, pero game na game. Inuuwi pa sa bahay ang mga trabaho, kaya napapanaginipan na. Tama ba? Okay, sige. Aminin mo sa buong buhay mo, napanaginipan mo na rin yung trabaho mo. O, ibig sabihin, ganun ka ka-hardworking. Ganun ka tawa ni Sir Ronaldo. Okay? So, bala ko yan dati sa school. Sobrang sipag ko. Lahat po ng paperworks, bilis ko magpasa, nananalo po ako sa mga pa-contest sa school, kasi competitive po tayo. Pero doon ko napatunayan na kahit pala sobrang sipag natin, kapag yun lang ang alam mo, basic pa din po yung magiging buhay mo. Tama ba? That's why, nung pinasok po natin yung ganitong industry, willing akong baguhin yung nakasanayan ko. At alam mo yun, basagin yung mga lumang paniniwala ko para hindi ako maging normal na tao lang. Or sabi nga ni Apj, yung nakasequence yung buhay mo, yung pinanganak ka, nag-aral ka, pag-graduate mo, nag-work ka, tumulong ka sa pamilya, then nagkapamilya ka, nagbayad ka ng bills, tas namatay ka na, yun na. Ang hard. Uy, baka may masaktan dito ah. Bawal dito balat sibuyas. So happy ka naman. Pero yung sense of fulfillment parang kulang. Pero dahil nga yun lang yung alam mo at yun yung naipasa sa'yo at nakikita mo din, so yun din yung susundan mo. Tama ba? Tama ba? O, so yung anak mo, ikaw ang susundan yan. Kaya ingat-ingat ka sa pinapakita mo. Kasi ikaw ang susundan yan. Wait na, nakikita ko dito. Naka-open cam ba kayo lahat? Uy, mag-open cam kayo ha. Yan. Open cam. Yan. Tingnan ko muna. Yan. Tinitingnan ko kayo. Oh, wait lang. Okay. Siyempre. Yan. Nakikita ko kayo dito eh. Sino to si ma'am? Ganda ng ngiti eh. Nakikita ko yung mga nakangiti dyan. Mamaya, pag-uusapan natin yung pagngiti mo. Okay. Sa lahat ng mga bago dito,
let's embrace change, syempre, and growth. So, okay, sa una, dapat meron kang ano muna. So, sa lahat ng mga bago dito, sa una, dapat, guys, magsusulat ako. Kita nyo ba to? Kita nyo yung whiteboard ko? Syempre, laki, di ba? Okay. So una, sa lahat ng mga bago natin dito at laging feeling bago, kapatid, kailangan meron kang 2 notebook. Okay? Prepare 2 notebook. Yung una, for your planner. Wait lang. Kita nyo? Kita nyo ba? Yes, Yes, Coach. Coach. Kalaki naman, kalaki, screen. Gumamit kayo ng salamin. Okay, kita kasi baka hindi mabago buhay niyo pag hindi. Malaki. Okay. Unang 2 notebook, kapatid. Una, for your planner. So, dyan nakasulat yung mga schedule mo para kahit marami kang role sa buhay, organize ka. Okay? Wala pa ako sa topic ko, ah. Okay. So, nire-remind ko lang kayo. So, 2 notebook yan. Yung isa para sa planner mo, nakasulat po lahat ng schedule mo, kasi nga marami kang role sa buhay. So, importante organize ka. Hindi kasi hindi magiging sabog sa parang ano yan eh, pag nakaplano ka o may planner ka, hindi sabog-sabog yung araw mo. Lalo na part-time ka, alam ko yan kasi diyan ako galing. Marami tayong role sa buhay. So you have to be aware na ang schedule mo po sa isang araw, kasama na po yung negosyo natin. Ha, coach, kasama na pala. Hindi ako aware. Opo, kapatid. Negosyante ka na. Pakisabi, negosyante na ako. Nang hindi ka nag-unmute. Yan. Okay. Tama talaga. Yan, nakikita ko yung chat nyo dito. Ako. Kasama na po sa schedule mo sa isang araw yung negosyo natin. Syempre, mahirap talaga pag matagal ka sa employment kasi nasanay ka na, 'di ba? Na right after work mo, nanay ka, tatay ka, asikaso ka sa bahay, sa pamilya, may hugasin ka pa, 'di ba? Or anak ka, gusto mo na lang mag-relax pag-uwi, 'di ba? Kaya pag hindi ka organized, makakalimot ka, ay negosyante nga pala ako. Okay, hindi ikaw 'yon, yung katabi mo. Dito sa Zoom. Okay. Okay, opo, negosyante ka na. Ayan. Malinaw po ba yung sound ko sa inyo? Type 1 na lang. Yes, Coach. Yan. Kaya dito kapatid, dahil negosyante ka na, aayusin natin yan. Kasi tagal nating naprograme na ito lang, priorities natin, ito lang. So pag may nadagdag dito, di ko na kaya. Mali. Kailangan mo maging organized sa buhay at dapat alam mo kung saan mo ilalaan yung oras mo after ng trabaho mo. Tigilan na po nating maging martir sa buhay, maging Superman, Wonder Woman ka, 'di ba? Tapos ang dami mo pang gustong tulungan. Yung pagtulong kasi guys, likas na yan sa mga Pinoy. Nagiging worse lang yan kapag tumutulong ka kahit wala ka na o kahit hindi mo na kaya. Tama ba? Tama, diba? Kung gusto mo naman tumulong, tulong ka ng tulong, wala ka na nga eh. Oh. So, sa planner, yan, kasama yan. So, may schedule, dyan mo ilalagay yung schedule mo for the whole month. O, ngayong 2024. Okay? So, ngayon, kung hindi ka nagsusulat dati, ngayon, magtututo ka magsulat. Sinong hindi masulat dati? O, ako, hindi ako masulat dati kasi nga, feeling ko, okay na yan, dito na lang sa memory ko. Wow, hindi ba tayo tumatanda? Di ba tumatanda tayo? So, dumadating yung point, nakakalimot ka na. Lalo na dahil bago to sa'yo, hindi pa to magsisink in agad. Naintindihan po? Yan, permission to. Okay, sige. Okay, so sa may planner na, may blank sheet dyan. Tama ba ako yung mga planner, may blank sheet? Na kung saan, pwede mong isulat naman dyan lahat ng learnings mo from the trainings na mga inattendan mo. Kasi yung mga speaker natin, especially the Spartans Elite, hindi po galing sa libro yung tinuturo ng mga coaches nyo, kundi based on experience. Okay? So yung blank sheet dyan sa planner mo, para hindi masyadong marami yung dalahin mo sa bag mo. Okay, ito katulad ko, yung dito na yung planner ko. Tapos lahat ng mga ina-attend ng trainings like JDC Talks, online, Rev Up, and all, nandito sa mga blank spaces dito, yung mga blank sheets dito. Okay? So, clear? Type 1 kung clear. Yan, gamitin natin yung daliri natin. May exercise yan. Okay. So, yung second naman na notebook mo, yan.
Parang kasi seryoso niya. Wait nga. Ayun na. Yan. Gusto ko yung mga pakortina nyo. Yan, mga pakortina. Yan. Dito magkakaalaman daw kung mayaman daw yung isang tao kapag depende daw sa kortina. Pag yung ito si Ma'am ano, mukhang maganda yung ano nito. Si Sir Isidro mukhang grabe kasi yung kurtina ni Sir Isidro may lampshade pa, tinalo yung lampshade ko. Okay. So yung second notebook mo, okay, para naman yan sa prospects mo or your prospect list. Okay? Yung second notebook mo para sa prospects mo or future business partners mo. Okay? So lahat ba ng nandito ngayon, tsaka naka-tune in sa live, may notebook ba? Type 2 kung meron. Type 2 kung meron kang notebook dyan sa tabi mo. Always check if lagi mong dala yung tool mo. Kasi syempre, kailangan mo yan sa pagganda ng buhay natin. Always be prepared. Okay? So bago ko dumako sa topic ko ngayon, ayusin ko muna yung mindset, lalo na pagbago tayo. Okay? So, ayusin natin yung mindset ng mga bago. So, dito, syempre, pinaka-importante, dahil bago ka, ano ba yung right mindset na kailangan ko, coach? Kasi nga, bago ako. Okay? Pakisabi nga right mindset nang hindi ka nag-unmute. Yan, very good. Pag-usapan natin yung totoo. Right mindset. Pag-usapan natin mga kapatid yung totoo. Di ba pag empleyado ka, Right. tama ba ang hirap, tama ba pag empleyado ka, ang hirap talagang yumaman? Tama? Pag empleyado ka lang, wala kang negosyo, mahirap bang yumaman? Ayaw nga pala, hindi kayo nag-unmute. Okay, opo. Bakit? Bakit mahirap yumaman? Pinipigilan kang yumaman ng trabaho mo. Minsan nga, pag may opportunity kang pwedeng gawin, di mo magawa. Kasi bakit? Busy ka sa work Tama o tamang-tama? Yan. Tamang-tama. Pag medyo tahimik naman dyan sa background mo, mag-unmute ka na lang. Pag tahimik yung background mo. Okay, so para ma-relate natin, Coach, bakit mahirap yumaman sa pagiging empleyado? Ilang taon na kayong empleyado? Type nyo nga dito. O ilang years na kayong empleyado? Pasintabi po sa mga negosyante na talaga dito. Yan. Uy, grabe, 30 years. 28 years, 30 years. Sige. Meron pa bang 42 years. Grabe. 5 years, 12 years, OFW, 25, 34. Diba? And yet, diba, mahirap yumaman sa pagiging empleyado, sabi nga, pero mas majority ng mga Pinoy, empleyado. So para ma-relate natin, alam mong yayaman ka sa house of franchise, pero di mo magawa dahil busy ka sa work. Bakit ka busy? Tinatambakan ka ng trabaho ng boss mo Pero di ka naman dinadagdagan ng sweldo. Tama ba? O di ko sinabing mag-resign ka kaagad Gamayin mo muna guys yung pagnenegosyo. 'Di ba? Gamayin mo muna yung pagnenegosyo. Pag kumikita ka na, saka ka mag-resign. Kung talagang gusto mo mag-full-time, pa-advise ka sa coach mo. Pero wag mong pabayaan na dahil sa trabaho mo, hindi ka makapag-business. Bakit? Kasi dito ka yayaman, kapatid. Yan, nagkakasakit ka na. Pag nagkasakit, walang malasakit. Grabe, magka-rhyme yun Okay, 34 years now, retired na. Okay, sige. Tama ba? Meron bang hindi nakakakilala sa akin? Hindi nyo pa ako kilala, no? So guys, pakilala lang muna ako. Ako po si Belinda Lim. Yan, para sa mga hindi nakakilala sa akin. Former public school teacher po from Division of Muntinlupa. Okay, so sa lahat ng mga government employee dyan, congratulations kasi nakapasok ka na sa ganitong industriya. So ibig sabihin may chance ka na. Okay, may chance ka na, may option ka na lagi sa buhay. So from negative, na-convert tayo sa positive kasi ganun talaga Pag sawa ka na, alam mo yun, pinanganak kang mahirap, alangan namang mag-end ka ng mahirap pa din. 'Di ba? So pag may opportunity dumating, grab natin. So isa po ako sa mga nag-grab ng opportunity at napunta tayo sa ganitong klase ng industriya. Kaya ito na po yung nakapagpa-resign sa atin.
At from 28 years old, ay malalaman niyo pa yung edad mo. Hindi, from 28 years old na pumasok sa ganitong industriya. Bata pa, no? 28 pa lang, nagnegosyo ka na. Sabi kasi nila, hindi dapat nasa perfect age ka na bago ka magnegosyo kasi wala kang alam dyan. Mali. As early as now, kung bata ka ngayon, napakaswerte mo. Kung 22 ka, 23 ka, 24 ka, nag-start ka na magnegosyo. Congratulations! Kasi ibig sabihin, magkano kaya pwede mong kitain o magkano kaya yung retirement mo sa future mo. 'Di ba? Kung ngayon pa lang nag-start ka na talaga magnegosyo. So ngayon syempre, sabi ko nga no, napunta ako sa ganitong industriya, nakapag-resign tayo sa trabaho, nahawakan natin yung oras natin na dati sobrang hirap. Alam mo yung sipag mo naman, pero dahil hindi mo hawak yung oras mo kahit holiday, 'di ba? Kahit holiday minsan papupuntahin ka ng trabaho, pero hindi naman double pay. Alam mo, ay wait lang, may principal. Walang double pay. Tama ba? Okay, type 1 sa lahat ng mga masisipag na government employees. Yan, huwag mo masyadong galingan. May 42 years old nga, 42 years ngang empleyado dito eh. Pag ginalingan mo, tatagal ka pa. Oh, okay. Oh, sabi ko kanina, sa lahat ng mga bago dito, hindi mo kailangang mag-resign ka agad. Aralin mo to. Bilisan mong matuto. Gamayin mo lang ng gamayin. Kapag kumikita ka na, saka ka mag-resign. Okay, pa-advise ka sa coach mo pala. Kasi sabi ko nga, kailangan mong gumawa ng isang desisyon lagi. Every day you have to make a decision. Gagawin ko ba to ngayon o hindi? Tutulog ko na lang ba to o kakausap ako? Every day you need to make a decision. And every decision na ginagawa mo sa buhay mo, makakaapekto siya. It's either makaapekto o makatulong siya sa future mo. So, hindi pwedeng hindi ka makapagdesisyon. Ano bang uunahin ko, coach? Ano bang gagawin ko? Hanggang sa mag-iimo ka na lang. Tapos pag hindi ka kumita, ibe-blame mo yung industry. Ibe-blame mo lahat ng tao maliban sa'yo. Mali. Ang right mindset, guys, kung gusto mo maging tama yung pagnenegosyo mo, gusto mo kumita ng malaki, ang unang-unang tanong ko sa'yo, sa lahat ng mga nandito kasama ko sa Zoom ngayon, kamusta ba yung energy mo? Kamusta yung energy natin? Is it high or low? Ang hirap minsan, no, maging positive pag wala kang pera. Tapos ang malupit, wala ka nang pera, dami mo pang utang. Tama ba? Tapos sasabihin mo, coach, kaya naman mataas yung energy nyo kasi kumikita kayo dyan eh. O, diba? Grabe. Kasalanan ko pa. Hindi, joke. Okay, importante that you are aware that when you do this business, bantayan mo guys yung energy mo. Yung energy level mo, kailangan mataas. Bakit? Simple lang. Paano papasok ang blessings? Pag malungkot ka o pag masaya ka? As simple as that. O, drawingan kita. Wait lang, tignan ko muna yung mga itsura nyo. O, ito ka. Yan, lagi ka malungkot. Ang lungkot mo lagi, iniisip mo lahat ng problema mo, yung utang mo araw-araw, yung inis mo sa nangyayari sa work mo, baka nga dahil nakikinig ka sa akin ngayon, malungkot ka pa, 'di ba? Ito matindi. Si Lord nagbuhos ngayon ng blessings. Alam mo kung anong mangyayari? Tanong mo kung ano. Diyan sa Ano? chat box na lang. Pag sumagot pala kayo, dami nyo. Okay, pag nagbuhos si Lord ng blessing, ang mangyayari guys, matatapon. Ito matindi. Dahil nakasimangot ka, matatapon. Syempre tatalbog. Kanino tatalbog? Doon sa katabi mo na lagi nakangiti. Gusto mo ba yumaman? Ngiti ka nga para makita ni Lord, patingin. Pag di niya yan nakita, ibibigay niya yan sa iba. Yung dapat para sa iyo kasi hindi ka naniniwala. Sabi nga, when there is no vision, people perish. Proverbs 29:18. Kaka-training lang ni Coach JDC niyan, no? Solid. So you have to believe. Kasi kung gusto mong yumaman, yan. Kaya yung mga nandito, kung gusto mong yumaman, tabihan mo sa Zoom, tsaka sa mga offline trainings, yung lagi nakasimangot, para tatalbog sa'yo.
Tingnan mo yung katabi mo sa Zoom, kung nakangiti yan. Yan. Sige, pag nakasimangot yan, ilipat mo yung ano mo. Nalilipat yan eh. Oh, nalilipat yan. Tumabi ka sa laging nakasimangot para talaga wala na nakasimangot. Oh, yan, 'di ba dapat sa inyo tinatakot eh. Okay. So, again, do you believe na yayaman ka? Type 1? Type 1? Yan. Sige, type 1. 240 nga antayin ko. Okay. Kaya ako tinatanong kung naniniwala ka kapatid. Baka kasi mamaya, kahit na gaano kaganda yung training, yung mga naririnig mo sa training or yung mga events na ina-attendan mo, kahit na gaano kaganda, 'di ba? Right after every training or events, nagdududa ka pa din. Nilabas na nga nila, boss, lahat ng artista para kiligin ka at para mabaliw ka, malungkot ka pa din, nagdududa ka pa din, paktay ka, tatalbog talaga yan sa ibang pamilya. Ito na. Okay? Ibang pamilya. Okay? Oh, so you have to ano bang tawag dito? Lagi mong isipin na lagi kang magpasalamat. You have to be grateful always. Kasi pag grateful ka, ibig sabihin, grateful ka kasi buhay ka. Mapapaganda mo pa yung present mo para sa future mo. Pag happy ka kasi, pag lagi kang nakangiti, ibig sabihin yan, grateful ka kasi buhay ka. Tignan mo, pag pumunta ka ng office, tapos may nakasimangot, tapikin mo kung buhay pa. Kasi pag nakasimangot yan, baka hindi buhay. Bakit? Kasi sabi ni Lord, kailangan grateful ka lagi. So pag masaya ka, nakangiti ka, regardless kung may pinagdadaanan ka o wala namang taong walang battle sa buhay. 'Di ba? Pero hindi nakikita lagi sa aura mo. Kasi bakit? Kasi sabi nga, worrying is a sin. So kung lagi ka nag-worry, lagi ka namomroblema, problema pa din yan. Okay? So una, syempre yung energy mo. Sunod, okay ba energy? Pag pupunta ka ng office, pag nasa Zoom ka, lagi ka nakangiti. Nakakahawa kaya yan? Nakakahawa yung energy yan. Tinitingnan ko kayo. Yan, kahit pagod na pagod ka na sa trabaho, ngumiti ka. Bakit? Na-survive mo yung isang araw eh. Pwede naman di mo na-survive, nag-collapse ka na, nasa work ka pa lang. Tama? Okay. Next. Labi naman ko. Okay. Kita niyo pa ba? Okay, next. Why? Alam mo dapat bakit ka magsisipag, kapatid. Alam mo dapat bakit ka totodo. Alam mo dapat bakit ka hahataw. Alam mo dapat bakit ka magpapakausap, bakit ka kakausap. Dapat alam mo. Dapat alam mo kapatid yung gusto mo. Dapat alam mo kung bakit mo to gagawin. Bakit ka makikinig, bakit ka attend ng mga events, bakit ka attend ng trainings, bakit ka magpupuyat, bakit ka maglalaan ng time, para kanino, para kanino, para saan, 'di ba? Dapat alam mo kung bakit. 'Di ba? Alam mo dapat yung hugot mo para seryosohin mo yung negosyo natin. Kasi hindi ka mapapagod, guys, pag alam mo yung hugot mo. Hindi ka maiinip kapag alam mo, kapag malinaw sa'yo. Mukha tuloy akong principal. Kaya alamin mo muna kung bakit mo nga ba to gagawin. So kung kinukulit ka ng coach mo para mag-training, pero ikaw di mo talaga alam bakit mo to ginagawa, 'di ba? For sure, 'di ba medyo mababaw pa. Para sa mga bago dito, mamaya alamin mo. Bigyan mo ng oras yung sarili mo mamayang gabi. Pag-isipan mo, bakit ko nga ba gustong yumaman? 'Di ba totoo? Kasi may mga tao naman talagang ayaw yumaman. May mga taong sadyang tamad lang talaga. 'Di ba? Kaya tanong ko sa'yo ulit, gusto mo ba talagang yumaman? Second question, bakit mo gustong yumaman? Sa mga kasasali lang, huwag ka muna sumagot ngayon. Okay, mamaya mo tanungin yung sarili mo para sigurado ka sa sagot mo. Na hindi ka lang na-hype o ng mga nagko-comment dito ng yes, di ka lang gumaya. Yung sigurado ka sa sagot mo. Tapos, isulat mo sa planner mo. Tapos, share mo sa coach mo kung bakit. Tapos ipag-pray mo, tapos maniwala ka, tapos aksyonan mo. Okay? So sa mga alam na kung bakit, alam na yung why, 'di ba? Magkano yung gusto mong kitain this year? Type mo diyan. Sige, type mo kung magkano gusto mong kitain this year. 295 million na pala tayo.
Sige, type mo dyan. Huwag kang bibitaw ha, 295. Tapusin mo to hanggang dulo. Parang presentation lang yan. Nasa dulo yung good news. Okay. Sige, yan. Magkano gusto mong kitain? 4 million, 1 million, 250 pesos, 1,000 pala. 500 to 1 million, 6 million, 1 million, 2 million. Yan, grabe no? Yan, sige nakikita ko lahat ng comment ninyo. Okay. Actually guys, ay wait lang, burahin ko lang. Sige, comment nyo lang dyan kasi kailangan meron ka dyang okay, may 10 million. 10 million, ay nalag. 10 million. Maricel, 10 million. Solid. Okay, 1 million. So, lahat nakapagsulat. Tama? Okay, lahat nakapagsulat. Okay. Actually, guys, sa industriya na to, kumita na tayo ng 15 million. Wait lang, yung kapitbahay. Okay. Malaki, maliit. Malaki, maliit, yung 15 million. Malaki. Malaki. Sa empleyado, di ba? Malaki. Uy, grabe kung naliliitan ka dyan. Okay. Okay. Pero yung coach ko dito, kumita ng 25 million. Coach Shuki. Malaki, maliit. Malaki po, Coach. Okay. Malaki. Malaking malaki. Ito matindi. Malaki po yung Yung Coach. grand mentor natin dito, kumita lang naman ng 300 million. Coach JDC. Malaki, maliit. Nakakalula. Sobrang laki. Grabe. Di ba? Nagka-boses ka bigla, narinig mo yung 300 Wait, naliliitan kayo sa 15 million. Sa 25 million, nagka-boses ka sa 300 million. Sobrang laki. Sobrang layo ng difference, di ba? From 15 million to 300 million. Tama ba? Sobrang layo. Ilang percentage? So, anong alam nito? At nito? Na hindi ko alam. Sobrang dami pa. Kaya kahit kumikita ka na o tsumecheke ka na, kinig ka. Kahit may kotse ka na, may member ka na, kinig ka. Lalo kung bago ka. Para hindi ka maligaw. Kahit sang lupalop ka pa ng mundo kasi may guidance eh. May mag-guide sa'yo. Kaya pag bago ka, huwag ka muna mag-tap ng prospect mo. Ay, si ganito, si ganyan, itatap ko to, ganito. Dami mo nang naisip. Huwag muna. Attend ka muna ng training. Because you need to have the confidence at saka yung kumpiyansa para hindi ka ma-intimidate sa kausap mo. Yan ang purpose ng mga trainings. Para pag may kinausap ka na, may kumpiyansa ka. Pakisabi, kumpiyansa nang di ka nag-unmute. Kumpiyansa. Yan, Tagalog tayo. Or confidence. Kasi di ba usually pag bago ka, ganito sasabihin mo eh. Uy, may pinasok ako, naglabas ako ng ganito. Gusto mo sumali rin? Ba't ko alam eh, yan din yung ginawa ko dati. At yan din yung ginawa ng karamihan. Kaya pag na-reject, feeling mo katapusan na ng buhay, ay ayoko nang yumaman. Nakalimutan mo bigla yung why mo. Na-reject ka lang. Tama? Buti na lang umattend ka para malaman mo yung tamang approach. Kasi baka akala mo, pagsali mo, rekrutan na agad. Hindi pwede guys, mukha kang ahente. Okay? Gusto mo maging effective yung approach mo? Gusto mo? Yes, Coach. Yes, Coach. First thing to do, palitan natin yung mindset. Yes, Coach. Nang hindi ka nag-unmute, pakisabi, mindset. Yan. Uy, grabe, ang bilis nyo ah. Mindset. Ang bilis nyo mga Mindset. Okay, Mindset. mindset. Good. Okay. Mindset. Mindset. Paano papalitan yung mindset? Paano? Guys, nakikinig ka ngayon ha. I hope wala kang ibang ginagawa, wala kang ibang kausap. Sabi nga kanina, dapat nasa pwesto ka na walang ibang nag-i-interrupt sa'yo. Bakit? Kasi hindi pareha yung pinag-uusapan natin. Every time na may training ang Spartans Elite, hindi po pareha ang usapan.
Okay? Kaya dapat, hindi binavalue mo yung mga trainings, binavalue mo lahat ng speaker, lahat na nagsasalita. Coach mo man yan o hindi mo coach mo pa din. Bakit? Nasa Spartans Elite ka. Okay? So, paano coach? Papalitan yung mindset. So, pag mag-a-approach ka ng tao, ilan na tayo dito? 297. Okay. Sige. Yan. So, pag mag-a-approach ka ng tao, yan, mas malinaw. You have to think and act like a boss. Think like a boss, act like a boss. Kung gusto mo maka-approach ng mga big client, think and act like a boss. Kung gusto mo ma-approach yung kaibigan mo nang hindi ka nai-intimidate, you think and act like a boss. Also, dress like you own the bank. Hindi yung ikaw yung mukhang maglo-loan. Parang ganon. Okay? Change your mindset from franchisee to an owner of house of franchise. Eh, coach, hindi naman ako yung may-ari ng house of franchise. Hindi naman po ako si Boss Ju tsaka si Boss Carl. Bakit? Totoo naman eh. Ikaw ang owner ng sarili mong negosyo. So, negosyante na tayo. Minsan, kaya tayo naiilang mag-approach kasi walang laman yung bulsa natin. Tama o tamang-tama. So, pag ganun tayo mag-isip, lagi yung I am the owner of house of franchise. Eh, bakit? Negosyo mo to eh. Ba't di ka kakausap ng negosyante din? Eh, negosyante ka na. Kailangan ba pareho kayo ng resulta ng coach mo para magkaroon ka ng kumpiyansa sa pagkausap? Eh, parehas lang naman kayo ng negosyo ng coach mo. Yung negosyo mo, negosyo din ng coach mo. Kaya dapat yung kumpiyansa ng coach mo, kumpiyansa mo din. Gets? Gets ba? Okay. Inaayos natin, guys, yung mindset. Bago ako dumako dun sa topic, kasi madali, yung topic ko, guys, sobrang basic nito. So, syempre, importante na bago ako dumako dun sa topic ko, naiintindihan mo to. Kasi hindi mo magagawa yung topic ko kapag hindi mo to naiintindihan. Kapag hindi maayos yung mindset mo. Kapag wala kang kumpiyansa. Yan. Sige po. Nalungkot kayo. Okay. Yan. Sige, wait lang. Daming comment eh. Okay. Starts with mindset. Okay. Yung kumpiyansa ng coach mo, dapat yun din ang kumpiyansa mo. Kasi isa lang tayo ng negosyo. Anong negosyo ko? House of franchise. Anong negosyo mo, Ma'am, Ma'am Venus? House of franchise. Yan. Anong negosyo ni Ma'am Thea? May recitation pala dito, no? Yan. Sige, unmute ka, Ma'am Thea. Yan. Sige, lakas mo. Kahit marinig ng kapitbahay mo. Anong House of, negosyo ni Ma'am Thea? Yan. House of franchise. yeah. Everything starts with our mind. Kasi di ba pag naisip mo nga malungkot ka, di ba iiyak ka? Kasi sasabay din yung katawan mo, tama ba? So, kailangan magmukha ka ding may pera kahit wala pa naman. Pumustura ka kahit nasa Zoom, lalo sa offline. Para pag nag-approach ka, may kumpiyansa ka. Kasi lalo sa mga kababaihan. 'Di ba? Pag nakaayos tayo, naka-red lipstick tayo, nakaayos yung buhok natin, okay? Wala na yung mga puti-puting buhok kasi nagtina ka. Nag-shampoo ka ng black. Okay? 'Di ba mataas yung kumpiyansa mo? Parang pag nagpa-reband ka, 'di ba pagpasok mo ng salon, medyo nahihiyaya ka pa. Pero pag na-reband na yung buhok mo, 'di ba grabe ka makawasiwas ng buhok mo. O pag nasa school ka, hindi mo magalaw yung buhok mo. Pero kumpiyansa ka, taas noo. Bakit? Kasi may kumpiyansa ka. Mayroon, alam mo yun, nakakadagdag kasi ng kumpiyansa kapag maayos tayo. Bakit yung reband yung naisip ko? Kasi may nakita ko straight na straight yung buhok dito. Okay, sabi ko nga kanina, kailangan kahit sa Zoom or sa offline, pumustura ka. Okay? So bago ka mag-approach din, meditate ka muna. Ang mindset mo, dapat ikaw ang may-ari ng HOF. Pag ganun kaya, paano ka kaya makikipag-usap? 'Di ba? Tapos samahan mo na din ng konting English para medyo
Di ba? Sabahan mo ng konting English, okay? Okay tayo dito sa right mindset? Okay, ayusin muna natin yung mindset natin, yung energy natin, yung kumpiyansa natin, para may bala ka. Kumbaga sa gera, pang front ka, hindi ka laging hindi ka laging nasa likod lang. Kasi bakit? Kumpiyansa ka eh. Are you learning? Type 1? Okay pa kayo ah. Okay, nagsisimula pa lang tayo. Yan, mga 3 hours pa to. Okay, very good. Sige, burahin ko lang to ah. Ayan. So, ibig sabihin, guys, nagsusulat kayo ha, nasulat nyo to. Wait lang. Okay, parang permanent yata yung naano ko ah. Pahingi nga ng alcohol. Okay, sige. Commercial muna mga kapatid. Okay, type mo muna dyan. Ayan, grabe yung talino ni Sir Roberto. Mindset should be firm and strong. Okay. Yan. Ano yan? Okay, okay na yan. Okay. Sige. Think like a boss. Yan. So, simula ngayon, simula bukas, think like a boss, act like a boss. Okay? So, kaya yan, syempre, tonight, yung topic ko ngayon is all about prospecting and invitation. Yan. Nakikita nyo ba? Yan, malinaw kapatid. I-ano mo ko ha, i-spotlight mo ko yan para makita mo yung sinusulat ko. Okay, so yung topic ko ngayon is prospecting and invitation para sa lahat ng mga kasama ko dito sa Zoom. 305 na tayo. So, yan. So, sa lahat ng mga kumo-connect, mga taga-probinsya, OFW, alam mo, na-appreciate namin yung commitment mo. Kasi, syempre, di ba, yung mga pagod na galing work. Pero nakikita namin yung mga sarili namin sa inyo dati, nung mga part-time pa kami. Talagang commitment to commitment. Kasi, pangarap namin to eh. Di ba? So, syempre, kaya ako tinanong sa'yo kanina, kung bakit gusto mong yumaman, bakit gusto mong gumanda yung buhay mo, kasi hindi mo to magagawa kapag hindi ka sigurado bakit kailangan mong magpakausap at bakit kailangan mo mga usap. Okay? So, first thing to do, okay? So, sino muna dito may prospect list na? Taas kamay. Kamay na lang. Yan. Next question. Sino naman dito yung ginagamit ang prospect list niya? Taas ang kamay. Oh, pwede kasi may prospect list ka pero hindi mo ginagamit. Okay. Oh, taas kamay ng may prospect list tapos ginagamit yung prospect list niya. Okay. Very good. Yan. Kasi first, syempre, make a prospect list. Napaka-importante nito. So sa lahat ng mga wala pang prospect list dahil bago ka, make a prospect list. Okay? Dapat may separate kang notebook. Sabi ko kanina, maayos na notebook. Dapat wag sa papel, wag sa scratch. Kasi baka mamaya pag nalukot yan, nabasa, wala na, natangay na yung tool mo. Paano ka payayaman? Ay, coach, madami naman akong FB friends. Hindi ko na po kailangan ng magsulat kasi 5,000 naman po yung friends ko sa Facebook. Hindi pwede sa FB lang. Kasi pag natabunan, di mo na mababalikan. Diba? Pag sa Messenger. Okay, again, wag sa scratch para ka magtitinda ng tinapanyan pag ganyan. So mamaya, nakita pa ng prospect mo, ay, ito ba yung listahan ng mga de-deliveran mo ng ano? Okay? So when you do prospect list, ika-categorize mo naman yan into 3. Okay? Nakikinig pa kayo ah. Wait lang. Yan. So, ika-categorize mo siya into 3. So, meron tayong hot, warm, saka cold. Okay? Meron tayo, ika-categorize mo yung prospects mo into, ano to, kumbaga, kailangan 3, hot, warm, saka cold.
Wait lang ah. Yung ilaw ko kasi. Nasisilaw ako. Yan. Okay. Okay ko. So, sulat mo, sino yung hat? Okay? So, ito, sa prospect list, sa paggawa mo ng prospect list, 200 names to. Okay? So, 200 names. Ang dami naman, coach. 200 talaga. Okay. Malalaman mo bakit 200. Okay? So, ito yung high priority mo. Yung hat. Sino yung mga hat? Okay? Yung mainit. Sino yung mga prospects? Ito na lang gagamitin ko guys ha, kasi ang hirap ng, wait lang. Sige na, ang hirap kasi burahin ito. Okay, sino yung mga hat? Okay, yung hat, ito yung man. Hindi lalaki lang ha. Ito yung may money, authority, tsaka needs. Okay? Mga kakilala mo na may mga pera, may capacity to loan, may posisyon sa trabaho or anything na pinagkakaabalahan niya. Ito yung mga government officials, lagay mo dyan, government officials, teachers, uniform personnel, OFW, business owners, yan, mga hot market yan. People who trust you, people who are closest to you din, yung mga ka-proper matching mo din, o may influence ka, yung kaibigan mong kahit saan mo hatake, nagpapahatak. O, na hot market yan. Sulat mo dyan pati contact number para meron ka kahit di naka-online, makokontak mo pa din. Okay? So, teachers, government officials, OFW, okay. Sino naman yung mga warm? Sa mga warm naman, sulat mo naman dito yung case system mo. Yan. Grabe, no? Yung mga okay, case system mo. Yan yung mga kaibigan mo, katrabaho, kakilala, ka-FP, kasama sa work, kapitbahay. Basta include everyone you know. Kailangan mo kasi silang itap para pag yumaman ka, hindi ka nila balikan. Ikaw kasi di mo ko tinapik eh. Diba? Unahin mo yung mga malalapit sa'yo. No hard feelings pag di sumali. Okay, importante na tap mo para walang sisiyan at para wala ding regret kasi di mo pala sinama sa prospect list mo tapos na-invite ng iba, nagagalit ka ngayon. Nasa prospect list niya pala yun, sa'yo wala. Nagsisi ka ngayon. So, yan yung warm. Yung mga kamaritesan mo. Okay. Okay. Kachikahan mo, yan. So, itong warm mo, ito yung mga sasali pag may resulta na. Pero sulat mo pa din lahat. Okay? Naintindihan po. Oy, very good children. Nagsusulat sila. Okay, sige. Next. Ito naman yung cold. Yung cold, etong hat, high priority natin. Sunod na priority and then low priority. So, sino yung mga cold? Ito naman, ang isusulat mo naman dito, yung mga hindi mo talaga kilala personally. Ito yung mga nakakasabay mo sa bus, sa jeep, sa pila, sa seminar, sa friends of friends sa Facebook. 'Di ba? Bakit kailangan mo isulat? 'Di ba? Isulat mo lahat ng mga nasa cold mo pa din kahit hindi mo masyadong closed. Kasi ako po cold market ako. 'Di ba? People you don't know personally. People you don't know personally. So, yan yung mga cold natin. Okay? So, bakit kailangan mo isulat at gumawa ng prospect list? Kasi hindi pwedeng nasa isip mo lang lahat ng gusto mong itap. O, coach, bakit naman Bakit naman kailangan 200? 'Di ba? 200 and more pa nga yan. Kasi pag isa lang ang nilagay mo, o 5, na-invite mo na yung 5, di sumali, feeling hurt ka ngayon. Wow, di sumali, ayoko na pong yumaman. Guys, tandaan mo pag matampuhin ka o madrama ka lagi sa buhay, di ka talaga yayaman. Kailangan 200. 200 para marami kang taong nakikita. Ay, marami pa pala akong itatap. Ganon. Tatanggalin mo ngayon yung emosyon mo pag nag-prospect ka. Kasi kung lahat yan iisipin mo, wala kang masusulat o maseset. Tandaan mo, dati kang negative, dati ka ding walang pera. Coach, hindi pa dati. Oh, dati yun. Okay, tanggalin mo yung emosyon mo kasi wala kang masusulat. Pero alam mo yun, dati kang walang pera, dati kang negative, pero hindi nag-prejudge yung tao na nagdala sa'yo dito. Why? Kasi lahat ng tao deserve nilang marinig ang House of Franchise.
Kasi merong may pera pero walang oras. At halos lahat gusto kumita ng additional income at may gusto pang mangyari sa buhay. So aside sa pagtatrabaho, 'di ba, kailangan natin lahat ng negosyo. And they only need someone na magpe-present sa kanila ng ganitong klase ng industriya na malalaman nila at makikita nila gaano to kaganda at gaano sila kaswerte. Type 1 kung yes. Okay? So, syempre, dapat pag gumawa ka ng prospect list, dapat may inventory ka. Okay? Ay, grabe, may inventory pala dyan. Opo, dapat may inventory ka. Pag sinabing inventory, di ba everyday nangangausap ka, everyday may sineset ka, every week, dapat ina-update mo yan. Nagdadagdag ka dapat ng mga 10 to 20 prospects. Okay? Nag-a-add ka dapat ng mga 10 to 20 prospects. Tingnan mo guys, pag gumawa ka niya na ayos yung buhay mo, pag maayos yung prospect list mo, seryosohin mo. Okay? So, okay naman, may prospect list. Opo, coach, may prospect list, hindi lang na-update. O, ngayon, bago ka matulog, yan, ayusin mo yan. Okay? So, hot, warm, and cold, 200 names. First thing to do, wag ka muna mag-invite, gawa ka muna prospect list. Okay? So, delete ko na ulit. Erase ko na ulit. Ito na naman puta. Ang hirap pag-delete. Ayan. Yan. Sige. Na ano nyo ba? Nag-gets nyo ba? Yes, coach. Yan. Yes, May narinig. coach. Yung alam mo, nakikita ko meron dito magkakasama. Nagtitraining. Ayan, dumi na. Hindi na ako guys nag-slide kasi gusto ko kayo makita. Kaya hindi na ako nag-slide. So, mas okay to sulat. Dinawan mo na lang yung mata mo. I-ano mo. Kaya dapat hindi ka nakahiga. Kasi pag nakahiga ka, pabaliktad masusulat mo. Hindi prospect list ang maaano mo. Hindi prospect list yung magagawa mo. Okay, so yan. So, prospect list, okay na. Next is how to invite na. Okay, how to invite. Okay, so bago ka mag-invite, una, 'di ba? Make sure may load ka. Hindi sa Messenger lang. Dapat may pang-text ka, may pang-call ka din, may pang-chat ka din. Sa mga uplines na dito, dapat may only call ka, may only text ka para natatawagan mo din yung mga members mo para mas mabilis yung communication. Hindi ka na mag-aantay ng nang mag-online siya. 'Di ba? So, pag magi-invite ka, of course, keep it short and simple. Kiss. Pakisabi, kiss ng walang boses. At hindi na gano yun. Kiss. Okay, baka may lumapit sa'yo dyan. Okay. Pag magi-invite ka, kiss lang. Okay, iba po yung kiss dito. Ang kiss dito ay keep it short and simple. Hindi kailangang mahaba yung sasabihin mo para lang ma-invite mo siya into presentation. You should know how to connect to people kasi it's people business. Pakisabi, people business nang hindi ka nag-unmute. Yan. Kasi, di ba kaya walang nagahaw? Minsan, kaya wala pong nagahaw kasi ginagawa mo na din tindahan yung Facebook mo. Masyado ng puro pera-pera, 'di ba? Ang dami mo ng siomai, Monday siomai, Tuesday siomai, Thursday, Wednesday siomai, 'di ba? So, okay, wag masyado rin puro pera-pera. And of course, kapag gusto mo maka-invite, you have to be friendly and likable. So, kung medyo suplada ka dati, 'di ba? Hindi ka masyadong ngumingiti. Ngayon, kailangan lagi ka na nakangiti, kailangan likable ka. Hindi pwedeng likable ka lang sa members mo, 'di ba? Friendly ka lang sa mga kilala mo, pero pag hindi mo kakilala, hindi ka na nakikipag-usap, hindi pwede. Okay? Sa totoong buhay naman talaga, 'di ba? Pag kaibigan mo, tas matagal mong di nakikita, 'di ba? Di mo nakakausap, ang tagal na, 'di ba kakamustahin mo? Tama, 'di ba? Kailangan maging interesado ka muna sa buhay niya bago siya maging interesado sa iyo. Hindi yung maalala mo lang siya kasi may kailangan ka. Aray. Okay? Ngayon, syempre, i-form mo muna. O, pag magi-invite ka, i-form mo muna. Coach, ano yung form? Okay?
F stands for family. Tanungin mo muna kung breadwinner ba siya, kamusta ba, 'di ba? Kung ano ba siya, kung until now ba inaasahan pa rin siya sa pamilya, panganay ba siya, 'di ba? Pero wag naman yung mukha ka nag-i-interview, 'di ba? Okay. Letter O, occupation, anong trabaho niya, anong pinagkakaabalahan niya, 'di ba? Next is R, recreation. Ano yung ginagawa niya after work? 'Di ba? Anong pinagkakabala niya right after ng trabaho? Pag weekends, anong ginagawa niya? Ko-connect ka ngayon doon. Ay talaga, pag Sunday pala, nagpupunta ka pala sa sa Victory Church. Doon din ako nagsisimba eh. O, ko-connect ka ngayon. Ay, mahilig ka palang mag-basketball. Ay, mahilig ka palang mag-badminton. Minsan naman laro tayo. Okay? And then the last is yung message. Ito na yung last mo. Okay? Yung Opo. message, ito yung last mo bago mo pasukan ng negosyo. Dapat open na siya. Okay? Pag pinorm mo naman, wag sunod-sunod yung tanong mo na para kang nag-i-interview. Dapat sagutan kayo. Okay? Maikli lang guys, wag kang magkukwento ng talambuhay mo. Be interested, not interesting. Halimbawa, may ka-date ka. Anong gusto mong ka-date? Ito halimbawa, anong Valentine's Day, o sa mga single dyan, sinasabi ko sa iyo. Di ba pag may anak ka, sabi ko sa iyo, pag-aral ka muna ng mabuti. Okay. O, halimbawa, may ka-date ka. Anong gusto mong ka-date? Yung ka-date mo na ang sinasabi lagi, ay, ito na ako, may kotse na ako, may ipon na ako, may barko na ako. O yung isa mong ka-date na ang tinatanong sa'yo, anong gusto mo palang kainin? Ano yung favorite food mo? Ano yung favorite movie mo? Eh, di ba? Ano mas gusto mo sa dalawa? Siyempre, yung interesado sa'yo. Wala siyang pake dun sa detalye mo unless tinanong ka niya. Kasi nakikita naman niya yung wall mo eh. Pag na-form mo na siya, malalaman mo yung wants and yung needs niya. Bago mo ngayon ipapasok yung negosyo. Ilalagay niyo po lagi yung sarili niyo sa kanya. Kung ikaw yung guest, ilagay mo lagi yung sarili mo sa kanya. Huwag yung kung ano lang yung gusto mong sabihin sa kanya. Yung mga hindi niya na kailangan marinig, sinasabi mo pa. Alam mo, ang dami naming siomai dito. Kami lang yung nag-iisang nagsiserve ng 5 pieces. Power, naglatag ka na. O, diba? Pinapatawa ko lang si Ma'am Jeneline. Okay, naglatag ka na. Ask proper questions, connect properly. Hindi porket kaibigan mo, barubalan na kayo mag-usap. Paano kanya seseryosohin? So, mukha ka tuloy di seryoso pag ganun. Kwentuhan kayo, lalo na kung matagal mo nang di nakakausap. Huwag mong latagan agad. Yung biglaan. 'Di ba? Pagkita nyo, naglabas ka kaagad ng laptop. Tingnan mo, hindi pay-in yan. Bakit? Ay, kaya lang pala niya ako minute. Meron naman palang pakay sa akin. Sabi mo, bonding. Tapos, pagdating doon, nagdala ka ng laptop, may jotter pad ka pa. Ito yung kitaan ngayon. Okay? So, kwentuhan lang, 'di ba? Then, syempre, maganda, tawag. Kailangan pag magi-invite ka, mapataas mo yung curiosity ng mga tao. O, ito yung mga dapat mong sabihin at hindi mo dapat sabihin pag magi-invite ka. Okay? Wait lang, ito na lang. Yan. Yes. Yung mga hindi mo dapat sabihin pag magi-invite ka, wag mong sasabihin. Ito yung mga don'ts. Okay, pag mga bago. Yung mga bago dito, ang hindi mo dapat sabihin, benta-benta. Oo, alam niyang may siomai, alam niyang may barley. Pero huwag mo nang sabihin, ay may quota ba dyan? Ang dami ng question na napunta na lahat sa Pag-i-invite ka pa lang yan, hindi ka maglalatag, hindi ka magpe-present. Okay? Don'ts then, networking. Okay? Networking, seminar, capital. Wag mong sasabihin kung magkano, kahit yung 17,888 pa. Kasi minsan nakikita niya na rin naman sa wall mo eh. Kaya sa mga bago dito, maganda ang unang post nyo. I'm so excited for my new business venture. Ganon, hindi yung pagka-post, nagulat na lang sila, ay nasa siomai na pala to. Gawa mo ng kwento din yung wall mo. Huwag isang bagsakan. Okay? Type 1, kung clear. Yan.
Okay, wag mo sasabihin yan. Wag mo din sasabihin yung recruit or invite. Oh, recruit. The best ka talaga pag nasabi mo yan. Oh, recruit. Wag mo sasabihin yan. Ba't ko sinasabi? Nung bago kasi ako, perfect ko to dati. Eh, na-block ako. Huwag mo na gawin. Okay? Huwag mo nang gawin. Coach, ano naman yung mga pwedeng sabihin? Yung mga do's. Okay, yung mga do's naman. Okay, do's. Kita niyo pa ba? Okay, yung do's pwede mong sabihin, basta, grabe, sakto, franchising, ano pa, good news, yan. Tapos project. Pero wag mo naman pagsamasamahin to. Alam mo, basta, grabe, sakto, nandito, magkakasama, di ba? Isang sentence lang. Okay, gumamit ka ng mga enticing words or keywords para ma-curious siya. Okay ba yun? Ay, coach, invite pala to, networking pala to, coach. Yung mga bago dito. Ay, coach, ano pala to, networking pala to, ako aware. Pag tinanong mo yung coach mo, coach, bakit ka kumita ng ganyang kalaki sa pagnenegosyo? Oh, wait, burahin ko lang to. Para at least isahan. Nakopya niyo na? Yes po. Okay. Sige, mabilis lang kayo magsulat. Hirap magbura. Okay, kailangan ko maisulat kasi importante nakikita nyo din. Okay, kaya kailangan mag-effort tayo magbura. Okay, ngayon, i-type mo muna dyan. Lahat ng mga, okay, yung mga, wait lang may titingnan lang ako. Basta grabe. Okay, i-type mo dito sa chat box. This 2024. Diba, kanina sinulat mo yung goal mo. Sinulat mo yung goal mo. O, isulat mo naman dito sa chat box. Kung magkano yung, ng 1 year kung magkano yung gusto mong kitain ng 90 days. O, lagay mo dyan. 90 days lang tayo, kapatid. Habang nagbubura ako dito. Ganon. O, yan. 90 days. Magkano? 500,000. 90 days, Chody, 3 million, Babantayan ko yung 3 million mo. Okay. 90 days. Sinasabi ko sa'yo. Sir Chody talaga. Don Chody namin yan sa Alpha. Yan. Si Don Chody ng Alpha na may farm. Okay. So, syempre, ayan, tatapos na ako. Yan. Guys, madumi na, pero nakikita nyo pa rin. Okay, very good. Hindi ko na masyadong burahin ng maayos. Okay, 150,000, 800,000. Pag diamond, 1,500,000. Anong 9,000 and up? 900,000 and up. Okay. Guys, di ba pag tinanong mo yung coach mo, Coach, bakit ka kumita ng malaki? Ng ganyang kalaki sa pagnenegosyo? Simple lang. Minaximize natin lahat ng ways paano kumita sa House of Franchise. Pero maliban sa pagbebenta ng napakagaganda nating produkto na alam ko ginagawa nyo, nag-build po kami. Nag-build kami ng network. Pakisabi, network. Nang hindi ka Network. Network. Yan. So para kumita ka pala ng Network. malaki, anong kailangan mo? Network. Hindi po kumita si Coach Jason and the rest of your coaches ng malaki na nagbenta-benta lang at walang network. So para kumita ka sa negosyo natin, ng long term, kailangan mo ng network. Network stands for tao. Or mga tao. Okay? Uy, abang nagsusulat kayo, nakikinig kayo O, halimbawa, ikaw to, this is you. This is you. O, ikaw to O, kailangan mo ng tao para ka kumita. Hindi pwedeng ikaw lang, tas wala kang downline or wala kang members. Yung sinasabi mo sa coach mo na, Abs, grabe, yaman ako dito, pero isang taon na wala kang member. Hindi pwedeng nagbabaliwan lang kayo, pero wala kang member or downline. Lagi mong ini-inspire lang yung sarili mo, hindi pwede.
Nagbobolahan lang kayo pag ganun or binubola mo lang yung coach mo pag ganun. Hindi pwedeng puro benta lang din, guys. Isabay mo yung network. Kasi pag benta ka lang, ay nabenta ko na lahat, okay na ako, nabawi ko naman na. Nagsayang ka lang ng opportunity nun. Kapag ganun, short term yun. Kikita ka naman, pero kikita ka lang. Gets? Type 1? Yan. Uy, may nasa JC pa. O ano lang to? Okay. Bakit naman? Okay, kikita ka lang. So, kailangan mo mag-start sa dalawa. Una, start ka sa dalawa, ng dalawa, hanggang sa dalawa ulit, dalawa ulit, dalawa ulit, dalawa ulit, dalawa ulit, dalawa ulit, and so on, hanggang sa dumami ng dumami ng dumami. Imagine this year, gaano kalaking network yung mabibuild mo. 'Di ba sa 3 months pa nga lang, sa 90-day fast track pa nga lang, madami nang kumikita ng malaki, 10 months pa kaya. So when you do business, it's a never-ending basic. Pakisabi, basic. Nang hindi ka nag-unmute. It's a Basic. never-ending basic. Basic. Yan. Okay. Bakit yung mga coaches mo nakaka-relate pa din sa mga bago? Kasi ginagawa pa din nila yung ginagawa ng mga bago which is yung sponsoring people. Kasi again, it's a never-ending basic. Alam mo dapat, saan ka mag-a-advance, saan ka magbe-basic. Sa ngayon, you have to master the basic. Master mo muna to. Okay? Master the basic. Basic kasi yung magpapayaman sa atin, guys. Gusto mo agad mag-advance, hindi mo pa to na ma-master. Mali. Master the basic muna. Kaya i-check mo din yung mindset mo once na mag-i-invite ka na. Kamusta ba yung mindset mo? Ma-pride ka ba? Nahihiya ka ba? Baka kasi mamaya yung mindset mo, pag nag-i-invite ka, kailangan mo mag-invite kasi kailangan mo sila. Ang mindset mo dapat, kailangan mo sila i-invite para iahon sila sa senaryo din nila. Okay? So syempre, kamusta ba yung attitude mo? Bakit di ka nakaka-invite? Okay? Yung mga hindi nakaka-invite dito, baka kasi mamaya, guys, pinasa mo na lang sa member mo yung pag-i-invite. Tapos ikaw, mag-aantay ka na lang ng presentation mo through them. Or nag-aantay ka na lang ng mag-house sa'yo. 'Di ba? Magiging manager ka pag ganun. Hindi ka na nagbe-basic. Guys, remember, sabi nga ni Coach JDC, design your own network. Do not let your downlines design yours. Tama? Dapat ikaw yung may control sa network mo. Huwag mong hayaang yung tao mo yung nagde-decide pagkano dapat ang kitain mo. Ikaw dapat ang in control sa network mo. Okay? Walang dapat magiging senior franchisee dito. Dapat lahat may prospect list. Dapat lahat nagbe-basic. Type 1 kung yes na yes. Lahat dapat may prospect list. Walang exemption to the rule. 'Di ba? Ako nandito yung prospect list ko. Wait lang, pakita ko sa inyo. Yan. Yung prospect list natin. Okay. Gets niyo po? Okay. So when you do prospecting tsaka invitation, ayusin mo din yung mindset mo. Okay, simple lang. Maganda ba yung House of Franchise? Type 2. Ganda ba yung House of Franchise? Type 2. Oo naman, sobrang ganda. Kaya lang, pag nag-aalok ka, paano ka mag-alok? Gusto mo ba ng negosyo? Ang lungkot mo. Tapos tatawag ka sa kaibigan mo, ang lungkot mo. Yan yung sinasabi na hindi tumutugma yung actions mo sa energy mo. Yung hindi tumutugma. Tama, hindi tumutugma yung actions mo tsaka yung energy mo. Kaya dapat, dahil negosyante ka na, dapat positive ka tsaka mataas yung energy mo. Kasi pag mababa ang energy mo, hindi ka makaka-prospect na or makakapag-invite ng tama. Pag puro utang yung nasa isip mo, puro problema sa isip mo, di ka makapag-isip ng ayos, di ka makaka-invite niyan. Gusto mo mag-good vibes early in the morning para hindi bibig lagi ng kapitbahay mo yung naririnig mo? Patugtog ka ng mga music na gusto mo. Yung mga worship song, ganyan. 'Di ba? Kaysa pagising mo minsan, puro nagreklamo yung nalabas sa bibig natin. Be grateful. Sabi ko nga kanina, nabuhay ka. Tigilan mong mainis at mabad trip kasi buong araw ka ng ganyan. Okay? Protect your energy. Oo, nakakapagod po ang buhay. Kasi tao tayo Nakakapagod talaga.
Ang dami nating role. Pero, you have no choice. So, you have to protect your energy. Okay? Next, paano ka ngayon mag-i-invite pag na-form mo na? Okay, gusto nyo ba ng iba't ibang approach? Ito, guys, ito idadagdag nyo lang to aside sa mga strategy na tinuro sa'yo ng coach mo. Okay? So, ano yung mga iba't iba pang approach? Ay, magbubura na naman tayo. Ano pa yung mga iba't ibang approach na kailangan mo matutunan din? Dagdag mo lang to kasi I'm sure dahil sa lulupit ng mga coach ninyo, meron na sila sa inyong mga naituro na mga strategy. Okay? So, ngayon, ito yung unang approach. Nakuha ko na yung strategy, ay yung diskarte. Para mabilis siya mabura. Okay. Okay, unang-unang approach. O, diba, nagpe-play ng worship song? Tama. Para imbis na mabad trip ka, diba, meron agad ni Lord yung araw mo. Hindi yung nababad trip ka, hanggang buong araw, bad trip ka na. Sayang naman yung effort mo. Alam mo yon yung effort mo na, yung effort mo na gumising ka ng maaga, tapos buong araw pala mababad trip ka lang, 'di ba? So ito yung approach na kailangan mo. Isa sa mga approach is yung direct approach. Are you learning ba? Type 1 nga kung okay pa kayo. Okay, type 1. 300. Sige. Okay. Wait lang. Yan. Para makita ko yung mga chat niyo. Okay. So, ano yung mga approach? Ito yung pag na-form mo na, again guys, kung na-form mo na family, occupation, recreation, message, ganyan. So, ito yung mga approach na kailangan mo din pag mag-i-invite ka, kung kakilala mo. Pwede kang mag-direct approach. Okay? Halimbawa, Mare, may lakad ka ba mamaya? Ay, wait lang. Mare, may lakad ka ba mamaya? Punta tayo sa business na pinasok ko. Tingnan mo lang, pag nagustuhan mo, gawin natin para may pang-retirement na tayo. Pag hindi, ayos lang. Kiss. Keep it short and simple. Hindi pwedeng, Mare, sama ka naman sa akin sa franchising. Magkano ba yung kapital dyan? 17,888. O, di ba naglatag ka na? Sasabihin sa'yo niyan, alam ko na yan. Tapos sasabihin mo, hindi mo pa to alam. Ito lahat yung products, oh. Ang haba na. O, di ba? Wait lang kasi nagawa ko yan dati. Kaya, di ba? So, kailangan 2 to 5 yung guess mo per presentation. Okay, 2 to 5 guests. Numbers game, guys. Okay? Pag mag-i-invite ka, para may backup plan ka. Pakisabi numbers nang hindi ka nag-unmute. Yan. Numbers. Yeah. Then 2 hours. 2 hours. Bago presentation, paalala mo sa kanya na may schedule kayo. Huwag kang magtatanong na, uy, Mare, tuloy ba tayo? Tingnan mo, sagot sa'yo niyan. Ay, naku, busy ako ngayon. Sa ibang araw na lang. Kesa sa, uy, Mare, tuloy tayo, ha? Tawa ko kay wait lang. Okay. 2 hours before, dapat tawagan mo, i-remind mo, i-chat mo, i-call mo. Mas maganda kung call, i-remind mo. Huwag kang magtatanong ng tuloy tayo. Kung tuloy ba tayo. Huwag ganun. 'Di ba? Dapat malaman mo 2 hours before para masabi mo rin sa mentor mo kung tuloy kayo o hindi. Hindi pwedeng late ka magsasabi na cancel o reschedule pala. Paano kung yung coach mo malayo pa yung pinanggalingan? 'Di ba? Update ka kaagad. Okay? O halimbawa, hindi pala tuloy, bigla pa lang nag-emergency. O halimbawa, halimbawa may emergency, hindi natuloy. Natawagan mo siya 2 hours before. Ay, buti na lang, Mari, nasabi mo. Kasi nga nakahingi kasi ako ng slot sa mentor ko para sa'yo. Ito yung tao kasing nag-guide sa akin dito. Kaya kahit part-time lang tayo, maganda yung nagiging takbo ng negosyo natin. Buti nasabi mo sa akin. Sige, reschedule na lang kita. Sabihan na lang kita kung kailan ulit magkakaslat yung coach ko, ha? Hindi yung,
Ay, sorry, may emergency. Ay, ganun ba? O sige, bye. Dead end na. Okay? Ito naman yung, sabi ko nga, pag kahit online or offline man yung presentation, wag ka lang din basta magsisend sa guest mo ng, oy, ito na yung link ng forum, pasok ka na ng 8 ah. I-build up mo din sino yung makakasama niya sa presentation, i-build up mo yung negosyo, yung slot niya, 'di ba? Halimbawa, mamaya pare, mare, tuloy tayo ha, malapit na mag 8 PM. Maging open ka ha, kasi yung kakausap sa'yo, ito yung taong nag-guide sa akin dito sa negosyo. Kaya maganda, maging honest ka din para syempre alam niya paano kanya matutulungan. Kasi mas na-appreciate ng coach ko pag nalaman niya din yung scenario mo. Okay? Para di ka lang basta-basta nagsisend ng link, paano makikinig yan? O pag mataas ang edification mo, mababa po yung percentage na mai-Indian ka. Tandaan mo yon. Mababa yung percentage ng Indian. Okay? Are you learning? Top tuloy? Type 1. Yan. Sige, mag 1-1 ka lang dyan. O, dapat gumagana pa rin yung mga daliri mo kasi, magte-10 na. Okay. Okay, next. Next approach. Ito, next naman yung approach natin. Next approach is second opinion. Second opinion. Okay. Ito namang second opinion, yung hindi niya pa alam na may negosyo ka na. Halimbawa, hindi niya pa alam to na may negosyo ka na. Friend, mare, may titignan kasi ako negosyo. Kasi importante kasi sa akin yung opinion mo. Samahan mo naman ako, tingnan natin. Alam ko kasi ikaw yung magaling magtingin ng mga ganito kung legit ba o maganda pa yung negosyo. Samahan mo naman ako, libre na lang kitang pagkain. Tsaka pamasahe. Diba? Ngayon, sasabihin mo ngayon sa mentor mo. Basta lahat na nasiset mo, sasabihin mo sa mentor mo yung pangalan, yung background, ahead of time lagi. Okay? So, yun. So, yun yung second opinion. Next. Okay pa kayo Okay, next. Yung mga chat. Kasi hindi gumagalaw yung chat box. Mamaya hindi kayo, nagsusulat kayo. Okay, next. Eto, isa sa mga favorite nating approach. Kamusta or rapport approach. Yan. Kamusta or rapport approach. Okay. So, yan. So, sa kamusta or rapport approach, send to many. Kung sinong mag-reply, edi yun ang kakausapin mo. Kahit 100 yan, kaya mo kamustahin, huwag ka mamimili. Okay? Send to many. Kamusta? Puro kamusta. Yes. Minsan kasi mas nakaka-invite tayo pag nangangamusta lang tayo. Halimbawa, yung mga long lost friend natin, yung mga kaklase natin, yung mga kakilala natin, kwentuhan lang, ganun. Kaya pag nangangamusta ka, be consistent din. Okay, itong itong approach na to, matagal to. Pero, tanim mo to. Okay? Matagal to pero tanim mo to. Halimbawa, sa isang araw, 50 to 100, nakamusta mo. Ang dami naman, coach. Kamusta lang eh. Kamusta lang. Kasi iba yung kinamusta mo ngayon. 'Di ba? Hindi naman lahat sasagot yan eh. Minsan kinabukasan pa yung sasagot o sa isang bukas pa. Okay? So kung isa lang ang kinamusta mo, sakto, wala ka tuloy nakausap. Busy pa yung nakamusta mo. So ganun karami. Nakikita nyo, numbers. Okay? Minsan po kasi yung kamusta, akala nila mangungutang ka. Kung wala ka namang ganung wala ka namang ganung sa kanya, hindi niya yun maisip. Okay? Kayo talaga, minsan talaga, iniunahan yung inuuna nyo yung iisipin ng iba eh. Basta send to many lang. Okay? Yung iba, kinamusta mo, sasagot yan kinabukasan or sa mga susunod na araw. Pero may magre-reply o wala? Sa 100. Meron, tama? Meron, syempre, dami niyan eh. Meron at merong magre-reply dyan. Kung isa lang kinamusta mo, next year pa pala nag-reply, patay ka. Isa lang next year pa nag-reply. Halimbawa, January, February, kamusta? Di ka nire-reply yan. Pagdating ng December, biglang nangailangan na pala siya.
Kasi kulang na talaga yung sahod niya o malungkot na siya ng December, eh lagi kang nakikita sa inbox niya. Kakakamusta mo, maalala ka niya. Re-replyan ka niya ngayon. Ito, Mari, wala pa nga ang ipon, daming gastos eh. See? Eh kung di ka nangangamusta, paano na? Okay, napakalakas guys ng closing ng upline mo kapag nakakonect ka na sa guest mo. Tandaan mo, ang closing nasa opening. Again, ang closing nasa opening. Kaya don't ever underestimate building rapport. Uy, kamusta na yung buhay natin? Ito, tagal-tagal na nga sa work, nakakapagod, ganun pa din. Pag napinya na yung simpatya mo, kaya mo na siya ngayon i-push. Kumbaga, invitation pa lang, pay in ka na sa akin, ganun. Kaya di ba nagkakaroon ng mga instant pay in, yung kahit walang presentation. Kasi sa invitation pa lang, nahugot mo na agad yung wants and needs niya. Kasi di ba maganda naman talaga sa franchising, pero the question is, bakit ako sasali sa'yo? Ba't ako magtitiwala sa'yo? Ba't ako magpa-franchising? Kumbaga, may invisible wall na kailangan mong mabasag. Kaya kwentuhan lang kayo. Pag kinamusta ka, dun ka sasagot. Ikaw, kamusta ka naman? Ito, may trabaho pa din, pero may negosyo na kasi akong sinimulan. Kasi, syempre, hindi naman natin hawak yung mga pangyayari o yung sitwasyon. Kaya ayun, dapat may backup plan tayo. Ano yan? Baka pwede ako dyan. O pabebe ka naman ng konti. Ganon. Hindi yung, uy, sige, dali, kita tayo. Pabebe ka ng konti. Ah, sige, anong araw ka ba pwedeng tawagan? Usap tayo, kita tayo para mapakita ko sa iyo yung business. Monday or Tuesday? See, nakikita mo yung flow ng conversation. Magbibigay ka ng option, ikaw magde-decide. Hindi siya yung kailan ka available this week. Ang sagot niyan sa'yo, alam mo kung ano? Ay, wala ako, full yung schedule ko. Sorry busy ako eh. O pre, kailan ko pwedeng ipakita sa yung business? Sakto. Monday o Tuesday kasi meron ako available slot. Kasagot na lang siya. Mga Tuesday siguro. Morning or afternoon or evening. Mga anong oras ka kaya, ay mga anong prefer mo dyan? Siguro mga evening kasi galing pa ako ng trabaho niyan eh. So lagi kang magbibigay ng 2 options para mamimili na lang siya. Ikaw ang magde-decide kailan kayo mag-uusap, wag siya. Okay? Sa lahat ng mga bago dito, tigilan mong maawa sa schedule niya. Ay, wala kasi akong schedule ngayon. Ay, ganun. Sige, next time na lang. Okay? Naiintindihan niyo po? Ikaw ang mag-decide. Monday, Tuesday. Mga ano siguro, Tuesday. Sa evening, halimbawa, afternoon or evening? Evening. Mga anong oras kaya sa evening? Kasi nasa ano, may slot ako ng mga 8 o'clock tsaka 9 p.m. Doon na lang ako siguro sa mga 9 p.m. Matagal ba yan? O, di ba minsan ang sagot mo pa? Medyo. O, di ba? Hindi talaga makikipag-usap yan sa'yo. Kasi nga, yung oras niya nga, iaano mo pa eh. Makikipag-haggle ka pa sa time niya eh. Naku, mabilis lang to, Mare, depende sa'yo. Diba? Okay? Okay, are you learning? Okay, magbubuka ulit tayo. Ano yung unang approach? Direct approach. Sunod, second opinion. Sunod, kamusta approach. Saka, building, kamusta approach and Rapport. rapport. Rapport approach. Second opinion, guys, ha? Maraming na lahat. Yan. Okay. Next, approach. Madami pala yung coach approach. Mga 20 to, hindi joke. Okay, next. Okay. Next approach. Third party approach. O hindi to yung third party na alam mo. Okay. Third party approach. Okay. Friend, may kilala ka ba gusto kumita ng 20,000 to 30,000 a month? Meron kasi kaming project na ginagawa. Ano yan? Yung fast track program din. Kailangan ko kasi ng mga tatlo. Refer ka sa akin. O, sasagot yan. Pwede ba dalawa na lang? Ako yung isa. Okay? See? Third party. Anong ginamit niya? Anong ginamit niya? Ibang tao.
Ang ginamit mo, ibang tao. Okay? Halimbawa naman, pre, sama ka naman sa akin sa office namin, may kukunin lang akong cheque or may kukunin lang akong products. Wala kasi akong kasama, libre na lang kita ng pagkain. Third party. Anong ginamit niya? Anong ginamit mo? Cheque, products. Okay? Next. Hoy, okay pa kayo ah. Tingnan ko nga yung mukha niyo. Okay, sige. Yan. Next is, wait lang, yung chat niyo nawala. Halimbawa, ano naman, uy, Mare, gusto mo makita si Ding Dong? Sama ka sa akin, sakto may slot ako. 'Di ba? Anong ginamit? Third party, artista. Ito pa isa. Ano? Uy, friend, may kilala ka bang may high blood tsaka acidity? Kasi may libre kasi kaming check-up sa office. Sakto, may 5 slot ako. May binigay sa akin 5 slot. Uy, friend, baka pwede ako dyan. Akin na lang yung slot. Kasi, third party, anong ginamit? Libreng check-up kay Doc Perds. Okay, so madami yan. Okay? Halimbawa naman, nasa trabaho ka, vacant nyo na, or ganito ganyan. Huwag naman sa lahat ha. Halimbawa, may isang teacher na, o isang kasamaan sa trabaho, nandyan lang malapit sa'yo. Medyo mag-check ka ng portal mo. Medyo ilayo-layo mo yung phone mo sa'yo. Yung medyo makikita ng kasama mo sa work na nagtitingin ka ng cellphone, tapos medyo magulat ka ng konti. Shucks, oh my God. Nagtanong sa'yo, uy, ano ba yan? Ano nangyari sa'yo dyan? Wala lang. Kasi pumasok na kasing income ko sa business. Uy, baka pwede ako dyan. Pabebe ulit ng konti. Sure ka ba? Baka mamaya sisihin mo ko pag kumita ka ng 50,000 dito. Third party, anong ginamit mo? Account mo. Portal. Madaming ways, madadagdagan pa yan. Okay? Kaya dapat nakikipag-socialize ka din. Bawal na po Maria Clara ngayon. Kung gusto mong yumaman, lumabas ka ng bahay, umattend ka ng mga birthday, reunion, ganyan. Makipag-socialize ka. Attend ka ng mga birthdays, ganun, para makakonect ka, ganun. Kasi di ba minsan, konti lang naman talaga yung mga friends mo. Kasi ako, katulad ko dati, bahay school lang ako, bahay school, bahay school. Konti lang yung, yung circle of friends ko, mga co-teacher ko lang. Okay? Next, pag mag-invite ka guys, huwag mo lalagyan ng emosyon na. Parang sa baraha. Di ba sa baraha, meron tayong 54 decks. Tama ba? Okay, para sa mga di ba may 54 decks sa baraha. 52 mga 52. Connect na, 52 kasi dalawa joker. Connect natin sa pag-i-invite to. Minsan, yung una mong mai-invite, joker pa. Yun di agad sasali. Okay? Pag di sumali, huwag ka mga away. Pag di sumali, lista mo lang sila lahat sa not now. Pakisabi ng hindi ka nag-unmute, not now. Okay, yan yung mga sasali din pag may Not resulta ka. now. Halimbawa, sasali yan pag may resulta ka na kapatid. Halimbawa, si Juan. Lista mo sa mga not now mo. Not now pa kasi hindi pa ready, takot pa sa asawa. Ganyan. Halimbawa, si Pedro, not now. Naliligaw pa yung kaluluwa. Joke. Lagay mo, not now. Ang tawag dyan, watchers mo na. Pakisabi, watchers. Yan. Titingnan yan hanggang kailan ka tatagal. O kung re-resulta ka. Okay? Huwag mong haluan ng emosyon kasi hindi ka makakapag-invite. Kapag marami kang kinakainisan, di ba? Hindi ka makaka-invite. Simulan mo ng maging likable. Okay? At tandaan mo din to. SW4. Some will join, some will not. So what? Someone's waiting. Pag mag-i-invite ka, tandaan mo yung SW4. Some will join, some will not. So what? Someone's waiting. Kausap lang ng kausap, next lang ng next. Kaya dapat spiral approach din yung yung pag-i-invite mo. Ano coach yung spiral approach? Simulan mo muna sa mga malalapit, palayo. Okay? Spiral approach, kasama mo sa work, ay kamag-anak mo, kasama mo sa work, 'di ba? Mga kaklase mo ng high school, 'di ba bago ka dumako sa ibang sa ibang prospects mo. Or halimbawa naman, 'di ba? Ito yung meron kang prospect sa Cavite.
Okay, may prospect ka sa Cavite, may prospect ka naman sa Bulacan, meron ka pang prospect sa Tawi-Tawi, tapos may prospect ka sa ano, sa halimbawa Cebu, tapos may prospect ka naman sa sa Pampanga, tapos may prospect, 'di ba pastar yung network mo, ikaw din pag good ka niyan. Ito muna, spiral. Okay, mga usap ka ng mga usap ng mga usap ng maraming tao, pero unahin mo kapatid yung malapit sa'yo. Again, ang unahin mo yung malapit sa'yo. Okay? Patapos na ako, 1 hour na lang. Hindi, joke lang. Are you learning? Uy, mag-unmute nga kayo kung learning. Ano ba ba kayo? Yes, Yes, Coach. 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 Yes, coach. Yes, coach. Boses mo, baka mamaya nahihili kita. Uy, mamaya nahihili kita sa boses ko. Kaya mag-unmute, ay mag-ano ka dyan. Okay? Okay. Okay, ngayon, dapat may calendar ka din. Okay? Uy, dapat may calendar ka din. Yan, double A yung ano mo. O, mag-planning ka ng Sunday night. Okay? Mag-planning ka ng Sunday night. Yung ikaw lang, yung tahimik, yung walang nanggugulo sa'yo. Kasi pag hindi ka nagplano, guys, ng buhay mo, paano mo paplanuhin yung, 'di ba? Sabi nga, pag nagkaroon ka pa ng mga members, paano mo paplanuhin yung buhay ng mga members mo din kung hindi mo maplano yung buhay mo? Okay, Sunday night, 'di ba? Nagpa-family day kayo, nagchi-church kayo, lumalabas kayo, ganyan. I'm sure bago ka matulog, tulog na lahat ng mga kapamilya mo. Minsan gising ka pa, nagba-browse ka na lang sa Facebook, sa TikTok, sa ganito ganyan. Ano ba naman yung magplano ka sa sarili mo ng schedule mo for the whole week? Okay? May calendar ka dyan sa planner mo. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay? May planner ka. Okay. Yung planner, ginagamit ha. Bakit kailangan may planner? O, para alam mo, dapat may schedule ka ng 5 p.m. Halimbawa to sa mga umuuwi na ng after ng work, o 5 p.m., meron kang 7 p.m., meron kang 9 p.m. So may schedule ka. Okay, ilan dapat ang makausap mo o makamusta mo sa isang araw? Sabi ko kanina, ilan dapat? 100. O, 100 ng Monday, 100 ng Tuesday, 100 ng Wednesday, 100 ng Thursday, 100 ng Friday, 100 ng Saturday. O, kaya ka pinagpapahinga ng Sunday. Kasi nga, nangausap ka, yung 100 guys, hindi lang to yung nakausap mo, 100 coach kakausapin ko, kamusta kaya lalamunan ko? Hindi, yan yung may nabanding ka dyan, meron kang narapor, meron kang na set ng presentation, hindi pwedeng puro kamusta lang, walang presentation. As much as possible, may 2 hanggang 3 na presentation a day. Iba yung nakamusta mo sa presentation a day. Okay? So, yan. So, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Kaya ka pinagpapahinga ni coach ng Sunday. Ang problema kasi, hindi ka sumasagad, tapos pahinga ka ng pahinga. Pagod ka. Hindi ka sumagad ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Tapos pahinga ka Sunday. Okay? So, sa 100 na yan, may presentation ka dyan, may binanding ka, gaya na sinabi ko kanina, may nirarapor ka, hindi pwede na wala. O, halimbawa, anong araw ka pwede this week na, hindi pwedeng, anong araw ka pwede this week? Hindi pwedeng ganun, ikaw magbibigay. Ikaw magbibigay na para meron kang Monday, may pang Tuesday ka, Wednesday, Thursday, Friday. Okay? Hindi rin pwedeng, dahil nga sabi ko kanina, numbers, hindi pwedeng isang presentation lang a day. Tapos pag hindi sumali, wala na nangyari ng Monday. Kasi isa lang presentation mo. Ang matindi kapag Indian pa. Online na nga lang, Indian pa. Online na nga lang, wala ka pang guest. Okay? Tinanong kita kanina, 'di ba, kung magkano gusto mo kitain ng 90 days. 'Di ba nilagay mo kanina sa chat box? Bakit ko 'yun tinanong kanina? Kasi nakadepende sa kung magkano yung gusto mong kitain sa magiging calendar mo. So kung 1 million yung goal mo in 90 days, expect mo loaded 'yan. Bibilis goal mo pag naka SW4 ka? Oo naman.
Some will join, some will not. So what? Someone's waiting. Next. Some will join, some will not. So what? Someone's waiting. Next. Some will join, some will not. So what? Someone's waiting. Next. Huwag mong intayin. Latag ulit. Latag lang ng latag. Invite ulit. 54 cards. Unang bunot, joker pa, 'di ba? Oo, sasali ako, payin ako bukas. Maya-maya nung tinawagan mo na, the number you have dialed is na attended na. Hindi na pala number. Pero asahan mo makakabunot ka ng alas. Yang mga alas na yan yung mga may needs gaya mo. Yan yung mga goal getter gaya mo. Yan yung mga mataas ang pangarap gaya mo. Meron kang mabubunot na alas. Okay? Next. Huwag kang mag-aantay. Kaya guys, pag pupunta kayo ng centering, huwag kang papayag wala kang dala. Pag pupunta ka ng Saturday sa office, huwag kang papayag wala kang dala. Bakit? May Monday, may Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. May Friday. 5 araw para ka maka-invite. Pagdating na Sabado, wala kang guest. O kaya naman, may online presentation tayo. Online na nga lang. Wala ka pang guest. Dapat may guest ka. Maximize mo yung centering, maximize mo yung offline, maximize mo yung online. Pareho mong i-maximize. Bakit? Bibilis ka sa goal mo. Ano nga ulit yung goal mo kanina? May nakita ko 1 million, 90 days. May nakita ko 500,000, 90 day. May nakita ko 300,000, 90 day. Bibilis ka sa goal mo. Bakit? Naka-SW4 ka eh. Bibilis ka sa goal mo. Bakit? Naka-numbers ka eh. Ayaw mo. Next. Not now muna to. Next. O, pag napresentahan na ni coach mo, excited ka naman dapat sa follow-up. Okay, dito ka naman excited sa follow-up. Kasi pag wala kang sense of urgency, pakisabi nga urgency. Urgency. Yan. Sige. Okay, urgency. Kasi kailangan, guys, may sense of urgency ka. Pag sinabing sense of urgency, ano yan? Kumbaga, hindi pwedeng, anong tawag dito? Pag sinabing sense of urgency, kailangan, hindi pwedeng sa isang bukas. Dapat ngayon. Ano pinagkaiba na ngayon sa bukas? Pareho lang naman, lalo kung may pera yan. Gets nyo po? Excited ka dapat sa follow-up, mataas dapat yung energy mo. Kasi pag wala kang sense of urgency sa pag-follow-up ng mga guests mo, pinalatagan mo lang ng pinalatagan, tas busy ka ulit, at hindi ka naniningil agad, wala kang sense of urgency, ibig sabihin, hindi importante sa'yo yung goal mo. Kasi kung importante sa'yo yung goal mo, lalo kung hindi pa ikaw nag-present, pa-follow up mo na lang. 'Di ba? Imagine, kasi coach, ayoko kasing kulitin, baka kasi sabihin kailangan ko. Mali mindset mo. Imagine, meron kang kakilala na hirap na sa buhay, na hindi mo matulungan financially, pero kaya mong dalhin sa ganitong klase ng industriya na solusyon sa matagal niya ng problema, tas hindi mo kukulitin. Hindi pwedeng sa isang bukas kung kaya naman ngayon. Ano pinagkaiba ng bukas? Ano pinagkaiba na ngayon sa bukas? Kung may pangsali naman. Tama, may kilala ka, yumaman, nag-decide kasi ng mabilis. O ngayon, pag lumagpas na ng 1 week, hindi pa rin nakakapag-decide, lista mo na lang sa NatNow. Tapos sendan mo ng mga ng mga videos saka ng mga pictures. Kaya dapat naka-add ka sa Telegram. 'Di ba? Nagsesendo ng mga ng mga pictures and videos, 'di ba? O tapos sabihin mo ka-team mo. O ka-team mo naman talaga eh. Bakit? Spartan Select tayo, isa lang naman tayo ng grupo eh. Okay? Okay, sense of, ano ba, natuto ba kayo? Okay. Okay, yan. Yan. Tingin nga, patingin. Yan, very good. Sige, wait lang, baka may nakalimutan ako. Check ko lang yung phone ko. Baka meron akong announcement. Yan. Okay. So, ngayon, syempre, guys, gagawin mo yung prospect list. Gagawa ka na ng prospect list. Tama ba? Gagawa ka na? Gagawa na. Okay. Wait lang nga. Alisin ko po. Gagamitin na yung planner. Okay. Gagamitin na yung planner. February na eh. Dapat nagagamit mo na yan. Okay. So, lahat ng mangyayari sa'yo, lahat ng activities mo na gagawin mo from Monday to Saturday, kasi Sunday, pahinga mo, lahat ng activities na gagawin mo should be posted sa GC at saka sa page
Hindi lang po sa GC nyo, pati din po sa page natin, ipopost mo. Para hindi na yung sobrang haba ng backread. Yung pala, nakita ni coach, meron ka palang activity. Nakita pala ng mga cross lines mo, may activity pala siya, hindi ko kasi nakita, layo na kasi ng backread kasi lahat lahat gigilumataw, lahat may goal eh. So, post mo sa page. 'Di ba? Para nakaka-inspire ka din, nakita nila, okay, nakakapagbenta pala 'to. Okay, may kinausap pala 'to ngayon. Umattend pala ng training 'to. Okay? Crystal, clear ba yung ano natin, yung topic natin ngayon? Ready na ba lahat? Malapit na yung 90-day natin, guys. 'Di ba? Malapit na yung 90 days natin. So excited Thank you, kami. Coach. Excited kami guys sa mga susunod na mga top performers natin. Ngayon hindi pa tapos yung Okay. February natin kasi sa February may top performer din po tayo. So hanggang February 26 yung ranking natin. So I hope yung mga nandito ngayon nakinig. Nasang lupalop ka man, magparamdam ka. 'Di ba? Ano ba naman yung nasa Mindanao ka o nasa ibang bansa ka tapos bila nakita namin yung pangalan mo nasa top performer ka. 'Di ba? Bakit? Si Ma'am Beth nga from Guam eh. Kasama pa namin nung nag-Singapore kami. Imagine mo from Guam pa 'yun. Okay, so yun po yung importance ng basic, master the basic kasi yung basic yung magpapayaman sa atin. So, ang una mo munang gagawin is sa mga bago, training ka muna, then gawa ka prospect list, 'di ba? Aralin mo yung negosyo natin ng mabilis. Sa lahat na nandito ngayon, guys, bilisan niyo pong matuto, bilisan nating matuto. Kasi knowledge is power. 'Di ba? Sabi nga, knowledge is power. At saka yung taasan mo yung kumpiyansa mo kahit wala ka pang kinikita. Kasi kikita ka kapag mataas yung kumpiyansa mo. Bakit? May energy ka eh. Bakit? Negosyo ko to eh. 'Di ba hindi ako papayag na yung negosyo ko hindi kumita. Parang kumbaga sa ano lang yan, hindi lahat ng tao gusto sa McDo. Yung iba gusto sa Jollibee. Yung iba gusto sa KFC, sa ganyan. So hindi lahat ng tao gugustuhin yung negosyo mo na ino-offer mo. Pero that doesn't mean na ikaw yung binlock nila dun sa ino-offer mo. Okay? Yung opportunity, yung hindi pa sila ready. So ngayon, dahil nga naka-mindset ka na, okay, kailangan pala mag-build, kailangan pala magparami ng business partners dito. Bakit kailangan magparami? Sinabi ko kanina, long term. Para dumating yung time, kahit mag-resign ka, may passive income ka. Sabi nga ni coach ni GM Val, gigising kang pogi pa din. Gigising kang maganda pa din. Bakit? Wala kang utang, pero may passive income ka pa. Okay? So that's it for today's Rev Up Monday. I hope marami kayong natutunan. I hope lahat ng mga sinabi ko kanina is bilisan natin yung reaction time, apply agad natin. Pakita natin kay Lord kung gaano ka-grateful sa ganitong klase ng industriya. Okay? So, type 1 nga kung marami ka natutunan. Lahat ng maraming natutunan, type 1. Excited agad lumabas eh. Yan, sige. Okay, may ma'am kayo. Guys, right after the Rev Up Monday, may ma'am tayo. Meeting after meeting. Para sa mga bago natin, huwag ka munang matutulog. Attend ka muna ng meeting after meeting. Maglalast yon mga 15 minutes to 30 minutes lang naman. So mabilis lang. Again, sabi ko nga kanina, kumbaga, maraming usap para yumaman, 'di ba? Gusto natin ng magandang buhay, hindi pwedeng ayaw mong yumaman. Kasi bakit? Ang daming mong responsibility, ang daming umaasa sa iyo. Mas masarap tumulong pag okay ka mismo. Okay? Para mailibre mo kami. Tapos pag tumawag ka sa upline mo, grabe, coach, available bang slot ngayon? Kasi ang dami kong for encoding dito eh. Balawin mo naman yung coach mo. Okay, so yun lang, isang magandang ngiti nga. Ayan, kasi tatalbog sa kasama mo yan. Sige, sinasabi ko sa'yo. Okay, so yun lang. Bye. God bless, Spartans.